Magandang araw guys. Bali ito another day, another vlog uli. Ito naman medyo sisilipin lang natin tundaan dito sa may barangay Mabato. So nag-ride tayo tapos dito tayo dumaan. And medyo anuhin lang natin dito ang namumuno kasi matagal na itong kalsadang to na hindi na natatapos kasi ilang taon na. Nung panahon kasi ni FPRRD, tuloy-tuloy ang gawaan dito. Ang dami na halos na ayos yan. Talagang dating lubak-lubak yan, tapos ngayon may kalsada na. So okay na sana yung progress nung ginagawa niya. Kaya lang nakakapagtaka lang yung panahon ngayon ni Bongbong, hindi na natapos yan. Yung daan na yan halos natigil yung paggawa. So ito yung barangay Mabato na dito sa may Calamba Road. Ang labas niyan ay sa may way ng Calamba, Santo Tomas. Yun. Ito kasi ang time ng ginagawa to, sa taas pa yung daan, okay na okay to, halos dire-diretso ang gawaan. Pero hapagtaka lang ngayon, bigla na lang siyang natigil. Hindi ko alam kung anong nangyari at kapraso na lang sa sementohan, hindi pa natapos. Ewan ko din kung saan namumuno or anong nangyari. Kaya po sa mga nanalo, sana po patapos yun na to kasi pinakamabilis na access route to pag pupunta ka ng Batangas o kaya ng Calamba. Kaya lang ang nangyayari ganyan, papatagan lang nila, tapos pag umulan magkakarots na naman, tapos kakayuri na naman. Yun yung isang problema rito sa ginawang daan na to, na halos dapat tinapos na kasi sasayang lang yung pondo ng gobyerno, na kung tutusin naman pwede namang idiretso na kasi kaunting-kaunti na lang naman, tapos na yung gagawin. Hindi malaman kung bakit pinigil pa. And then nakakapagtaka na rin na parang hindi na rin siya magagawa kasi wala na namang mga heavy equipment na nakaparada rito na dating meron, and every day may naggagawa dyan. So ayan kita nyo, halos wala na talaga nakatambay na heavy equipment. So until now yan pa rin itsura ng ating kalsada dyan. Tapos pag umulan nagkakaroon na siya ng ruts, kaya minsan nahihirapan yung ibang mga dumadaan dyan, lalo't mga maliliit na motor na halos nababalahaw kasi gawa ng sobra siyang steep, and then madulas kapag maulan na yan. Kung tutusin naman dapat ng semento na yan, dire-diretso na, yan na yung tulay, pero hindi pa rin nagawa. Kaya sa mga nanalo ngayon, pwede naman pakitapos na po itong kalsadang to kasi kaawa na rin naman po yung mga nagbabayad ng tax kasi kumpleto naman kami magbayad ng tax, pero bakit ganito ang nangyayari na halos parang kinukuhanan niya lang ng pondo, pagkatapos pag nakuha na ng pondo tapos na yung tinitigil yung project, tapos gagawa na naman kayo ng pera, sabihin tatapusin to, kukuhanan niya naman ng pondo. Kaya yan, sana makalug naman yung kanilang mga utak na kahit papaano naman matapos nila yung ginagawang yan. Yun lang naman ang concern ko, kaya ako ginawa itong video na to kasi talagang hindi na rin maganda yung nangyayari dito sa atin sa gobyerno, na kung tutusin naman pwede naman nilang patapos na yan. Ayan halos yung kung sino pa yung pinakamahirap na daan, yun pa yung halos tinigil nila ng gawa, na kung po pwede naman idiretso na yan, kapraso na lang. Pero alam ko pag yan ginawang panahuli ng kalsada, sinemento is another pond na naman yan. Ewan ko, bilyon na naman ang presyo niyan. Para-paraan lang din ng mga namumuno So kita nyo yan, ang ahon na yan, ang hirap ng ano niya. Kala nyo patag pero puro alikabok po yung dinaanan natin dyan. Bali ito na yung way natin papunta na ng labas na natin ng Suplang. Ayan, tapos okay na sana kasi yung halos kompleto na naman ang kalsada dun, pero ito na lang ang hindi pa rin natatapos, katagal-tagal na. Hindi lang naman ako ang may concern dyan kasi yung ibang rider may mga concern din naman dyan sa mga nadaan dyan. Na kung tutusin dapat patapos nyo na kasi maawa naman kayo sa mga nagbabayad ng tax na halos kung tutusin naman kompleto naman kami nagbabayad. Yun lang naman ang nihiling ko, kaya ako nagawa itong vlog na to kasi medyo mahina na rin talagang ating gobyerno ngayon, na parang
sayang yung mga build ni FARRD na hindi natuloy kasi ang daming pending. Hindi lang to ang pending, ang dami pa pong daan na halos tuloy-tuloy dati nung bago umalis si FARRD. Ang daming talagang pending na project. Dapat tutuloy, dapat yung namumuno ngayon, kaso ang nangyari parang na tenga lang lahat ng mga project na yun. Kaya sana naman yung mga nanalo ngayong eleksyon, sana naman dire-diretso na yung kung ano yung project na yun, kasi sayang lang yung pondo na inilalabas nyo. Pero kung kumupit naman kayo pagkalaki-laki, pero sana naman kung kumukupit din naman kayo, magtapos naman kayo ng mga project na halos na pending na hindi nyo tinatapos talaga. Yun lang naman ang concern ko, and sana marinig to ng mga namumuno, and sana ma-alarma sila. Yun lang sa part ng Kalamba na namumuno dyan, pwede lang patapos nyo na naman po itong kalsadang to, kasi mabilis na access na po talaga ang lugar na to para sa mga motorista papuntang Batangas tapos Kalamba. Yun, iwas traffic na rin po para wala nang sa highway, kaya dito mo siya nadaan. Yun, and ang ganda rin naman po kasi ng view dyan, kaya ang dami na rin namamasyal. Kaya kung hindi nyo pa papatapos, sayang lang din yung mga ginawa nyo project, kasi parating na naman ng ulan, and kain na naman yung kalsada ng tubig, kaya magkakaras na naman. So mag-aalagay na naman uling panibagong bako para kayo rin. Puro ganun lang araw-araw ang gagawin nyo, kasi nga hindi nyo pumapasemento, na kaprasong na lang isisemento, hindi nyo pinatapos. So ayun guys, thank you sa papanonood, and sana maalarma sila.